Virgo. Teka, lapit lang tayo sa table. Malayo ako. Ayan. Okay. So, hello my dear Virgo. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 27, 2026. Titingnan po natin kung anong mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed or magpatuloy sa ating reading, gusto ko po sanang kunin itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. And gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay. Medyo pagpapalitin natin yung ating reading, which is, dati kasi nauuna yung oracle card. Ngayon, iuhuli natin yung oracle card. Uunahin natin yung tarot card. Okay? Ano po ang kailangan naming malaman sa araw na ito? Ay, Virgo, what's wrong? The Three of Swords and the Death card. Meron bang makapagsasabing? Okay. Nauna yung Three of Swords. Tapos Death card. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is like, merong kinakailangan magtapos pero hindi mo kayang tanggapin. Like, meron kang kinakailangan na i-let go or meron kang kinakailangan i-process sa araw na ito. Pero nandun ka, my dear, sa moment na hindi mo pa kaya. Like, probably makaramdam ka na matinding lungkot ngayong araw na ito because of merong isang bagay na kinakailangan ng mag-end or kinakailangan mo ng i-let go, kinakailangan mo ng bitawan, okay? And okay lang yon. Like, it's given. Hindi, paano ko sasabihin to? Ang death card is never been easy. Death card is never been easy, but sometimes, my dear, we just need to look at the positive side kasi hindi magkakaroon ng space para sa buhay mo and hindi magkakaroon ng growth, improvement, expansion, okay, whatever it is, sa buhay mo kung hindi magkakaroon ng death. Okay? Kung walang magtatapos. So, kahit na masakit man sa atin, minsan kailangan natin tanggapin na may mga bagay na kinakailangan na talagang magtapos, na hanggang dito na lang. Okay? Let me see, my dear. Ang lungkot naman. Ang lungkot nung kanyang vibes. Let me see. Next card pa tayo. We have here the energy of the moon card. Okay. Moon card is energy of secret, pagkapagod, getting out of your comfort zone. Okay. Clarify natin siya. Okay. Ngayong araw na to, my dear, as in wow. So far, okay, ayoko magsalita na sasabihin ko sana so far, ito yung pinakamabigat talaga na energy kasi honestly, hindi ko naman talaga maalala lahat ng readings na ginawa ko. Pero so far, mabigat talaga yung dating ng reading na to, my dear. Mabigat talaga siya. Ngayong araw na to, my dear, possible na meron kang ma-discover na may kinalaman sa illusion. Okay? And yun ang
yun ang pupush sa'yo, my dear, na mag-death card or mag-let go. May kinalaman sa illusion, may kinalaman sa possible kasinungalingan, like illusion, di nag-i-exist, okay? And at the same time, probably baka napapagod ka na rin sa isang bagay na posibleng hindi naman talaga mangyayari. Yung sinisigaw so far ng mga cards natin sa table is more on change and transformation. Like, nandun ka sa isang sitwasyon, my dear Virgo, na posibleng hindi ka na talaga nag-grow. Nandun ka sa isang sitwasyon, my dear, na parang paikot-ikot na lang yung nangyayari. Or sad to say, baka may nagpapaikot sa'yo. Kaya ngayong araw na to nandun ka sa moment na parang sabi mo siguro ayaw mo na. Like, actually hindi ko yung may sabi. It's more on the pagkakataon, my dear, na parang gina-guide ka, na sinasabi sa iyo, my dear Virgo, na may Virgo, hindi na siya magbo-work. Hindi na pwede. Like, kung meron man nangako sa iyo, it's more on like, hindi niya natutuparin yung pangako niya. Like, mananatiling drawing na lang yon. Parang ganon. Okay. Malungkot tong araw na to, my dear, because of meron kang kinakailangan i-let go. The Seven of Swords, powers ng powers. Seven of Swords is related sa energy ng backstabbing na energy. May matutuklasan ka ngayong araw na to, my dear. And kung ano man to matutuklasan mo, ito ang magtutuldok sa lahat. Ito yung magtutulak sa'yo, my dear. Although, pakiramdam ko, this day is a process. Itong araw na to ay proseso. Pero, possible, my dear, na hindi mo talaga maiiwasan to. Like, you cannot, hindi mo talaga siya maiiwasan. Like, nandun ka na sa point na hindi ka na pwedeng kumapit sa kung ano man tong bagay na to. May Seven of Swords eh. So, definitely may nangyayari in the background. Let me see, my dear. Next card pa tayo. We have here, okay? Sakto na yung card natin. Nakita ko to. So, ito yung ipapartner ko sa kanya. The Five of Swords. Ang Five of Swords is energy of abandonment. Okay. Ang pangit. Ang pangit talaga. I'm sorry, my dear, ha? Disclaimer lang, hindi ko intention na gumawa talaga ng reading na hindi maganda. Okay? As much as possible, gusto ko talaga positive. Pero, I need to translate yung sinasabi ng card over here. So, yung atin is kumukuha tayo ng guide. Hindi to yung para nagmamanifest tayo ng hindi maganda. Ito, my dear, is for guidance purposes. It's like para hindi na tayo na siya shock. Kasi ayoko yung may nag-iisip na, ano ba yan, ang pangit naman ng mga nire-reading mo, ganito, ganyan. Hindi ko po ginugusto yan. Hindi ko po gusto. Kung pwede nga po na parang maganda lang lahat ng i-reading ko, bakit hindi? Pero, sad to say, minsan may mga bagay tayong ginagawa or may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na para maging maganda siya, kailangan tayong dumaan sa ganito. Parang kagaya nito. Mag-e-end siya, my dear, kasi may kinalaman sa illusion, may kinalaman sa panlilinlang, may kinalaman sa panloloko, kaya kinakailangan niya na talagang mag-end. Kasi sino ba nadadamage dito? Ikaw. So, paano ko i-deliver ito? Paano ko to sasabihin sa'yo na natisod lang siya kaya nakapagloko siya or nalasing lang siya or something kaya nagkaroon ng illusion over here or paano ko siya i-deliver? Kasi honestly, I'm so bothered, my dear. I will be very, very honest. I'm so bothered pag meron mga nagko-comment na nagsasabi na, ano ba yan, ang pangit naman ng reading. Sorry, my dear, hindi ko naman kasi kontrolado to. Like, ilang beses ko sinapol yung cards and yeah. We have here the energy of the Seven of Swords. Back to the reading na tayo. Seven of Swords is the energy ng backstabbing na energy and the Five of Swords is energy ng abandonment. Okay? So, I can feel, my dear, na meron mga tao na meron lang talaga silang hidden motive sa'yo. Okay? Kasi parang pag oras na ng parang kagipitan or oras na ng gulo or oras na ng ano, ayan na, kanya-kanyang pulasan na. No?
Pangit man 'tong sasabihin ko, my dear, pero there's a tendency na 'pag nakuha na yung gusto sa'yo, okay, 'pag ayan na-get na nila yung kung ano yung kailangan nila or gusto nila, eh, wala na. Sibat na, batche na, parang gano'n. Okay? Let me see. The Eight of Pentacles and the Nine of Pentacles. Okay. I think na-take advantage ka, my dear. Ngayong araw mo mararamdaman na parang na-take advantage ka. Na parang meron mga tao na sumobra na sila. Na wala na sila sa ayos. Parang ganon. Na parang kasi tumagos sa puso mo eh. So, ang masama pa dito is posibleng ginamit yung pagmamahal, yung love, para makapasok lang sa buhay mo, para ma-execute lang or maisagawa lang, my dear, itong energy na ito. Like, benefits, ginamit ka lang, pinakinabangan ka lang, so on and so forth. And hindi mo talaga siya maitatanggi ngayong araw na to kasi mararamdaman mo talaga siya, my dear. Okay. Hidden message is the energy of the Six of Pentacles, the giving, the giver. And hindi lang to basta pera, my dear, no? Ayoko siyang i-close na basta pera lang kasi hindi lang naman pera, my dear, ang binibigay. Pagmamahal, oras, panahon, 'di ba? So this is more on giving, and pakiramdam ko ngayon mo mararamdaman na meron mga tao na hanggang meron silang makukuha sa'yo, hanggang meron silang mahihita sa'yo, kukunin lang nila ng kukunin yon. Igagrab lang nila ng igagrab yon, my dear. Okay? So, yeah. Somehow, medyo mabigat yung reading natin, pero somehow at least medyo nabe-break na, my dear, yung sabi natin illusion. Okay? There's a sense of illusion over here. Okay? So, kuha tayo ng oracle card. We have here sneaky link, hidden encounter, private meeting. Meron nga talaga nangyayari, my dear. May mga tao, my dear, na parang may ginagawa sila behind your back. Ay ngayong araw mo ito matutuklasan sa energy ng sneaky link. Okay? Nobody needs to know. Ayan, meron kasi mga words, my dear, sa ilalim mo. Meron mga words na sneaky link. Itong eksena ng card na to is more on kung medyo i-analyze ko siya or parang ibibision natin siya. Parang merong nagkikita sa kagubatan, sa gitna ng gabi or something like that. Pero kung i-compress natin siya, it's just like more on parang sa energy ng Seven of Swords na meron mga tao na parang meron silang ginagawa behind your back or somehow like meron silang mga hidden agenda, something like that, okay? Or possible na meron mga kausap or meron mga kinakausap na dapat hindi nila kinakausap. Okay? Or dapat meron silang or meron silang ginagawa, my dear, na dapat hindi nila ginagawa. Okay? Let me see, my dear. Next card pa tayo. Kaya hinuli ko itong oracle card kasi parang magiging na lang siya, parang magiging clarification na lang siya ng ating reading. Okay? Last card natin, my dear. Okay, ito daw. We have here the water cooler chat. Connection in information network, social post, and communication. Pakiramdam ko is more on parang chismis. Parang may makakarating sa'yo na isang balita, my dear, na posibleng magko-confirm ng kutob mo at ng hinala mo ngayong araw na to. And possible na yun ang magbo-broke ng heart mo, okay? Kasi dito parang nagchichismisan sila is like, okay, like possible baka tanghalian, mga ganon, tapos meron nagkikwentuhan or, 'di ba? Or meron magdadala ng balita sa iyo and magpapa-shock talaga sa iyo, my dear, okay? Or talaga magpapa-confirm sa kung ano man yung hinala at kutob mo, my dear. For some of you, is medyo matagal mo na nararamdaman to, pero syempre, like benefit of the doubt, 'di ba? Bakit hindi? 'Di ba? Lagyan natin ng benefit of the doubt. And sabi pa nga nila, wala namang basurang hindi nangangalingasaw. So, eventually, mangangamoy at mangangamoy din. And then, eto na yon. Like, eto na, naglalabasan na, my dear, kung ano yung dapat maglabasan. So, medyo
baba yung energy, my dear, ng reading natin. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, my dear, is like, mas mabuti na yon na nalaman mo na ngayon kasi at least alam mo na kung anong gagawin mo. Mas mahirap yung may nangyayari pala tapos hindi mo naman pala alam. Although masakit talaga siya, like it's very painful, pero at least alam mo na and alam mo kung paano ka sasayaw sa tugtog, alam mo kung ano yung gagawin mo, okay? And at the same time, kung matutuloy man tong death card na ito, which is may kinalaman sa ending, makakapag-create ka ng panibagong space, my dear, para sa mga tamang tao. Kasi yung mga tamang tao nandiyan lang naman sila, eh. Hindi sila makapasok sa buhay mo kasi occupied pa, like meron pang naka-occupy dun sa space na para sa kanila. So, if just in case, my dear, kasi sabi ko naman hindi ka makakagawa kaagad ng desisyon, probably this is the processing time pa lang, okay? Pero kung makakagawa ka anytime soon ng ending, magka-create yun, my dear, ng space para sa mga panibagong tao na deserve talaga, my dear, nung space na yon or nung energy mo. Okay? So, my dear, yan po nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 27, 2026. Kagaya po ng lagi kong nasasabi o nababanggit o nasasambit, ano daw, ang lahat na, okay? Ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming, 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 maraming salamat po. Thank you, my dear, and take care of yourself. Ingat po palagi. Bye-bye!